Samantala, ang Department of Justice naman wala pang natatanggap na pahayag o anumang senyales mula sa mag-asawang Diskaya na di makikipagtulungan kasunod ng pag-atras sa Independent Commission for Infrastructure. Balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ni Attorney Richard Anthony Fadulyon, Prosecutor General ng National Prosecution Service, na wala pang natatanggap ang Department of Justice na pahayag o refusal to cooperate mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ito'y kasunod ng matrasang ito na makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa isinasagawang investigasyon ukol sa flood control projects anomaly, kung saan ayon kay Prosecutor General Fadulyon na ang sinasabing dahilan nito ay ang pagkabigo nilang makatiyak na marikomenda ng komisyon para gawing state witness. Ngunit kanyang iginit na ang rasong ito ay maaga pa para masabi sapagkat anyay nasa proseso pa lamang sila sa pagkolekta ng mga ebidensya. Binigyan din ng naturang opisyal na ang mga pahayag mula sa mga lumalantad na testigo ay di sapat at kinakailangan maisalim muna sa masusing ebalwasyon. Ating pakinggan si Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon ng National Prosecution Service. Statement na hindi sila makikipag-cooperate sa amin. Wala pa silang sinasabi. Tulad nga na sinabi ko, ang narinig pa lang po namin is yung kanilang deklarasyon na sila ay hindi na makikipag-cooperate sa ICI. Ang ginasabing dahilan is because inaasahan sana nila na ang ICI ay magbibigay ng rekomendasyon para sila ay favorably ma-admit sa program. I think it's too early to say that. We're still in the process of looking into evidence, and simply because merong nagsalita, hindi ibig sabihin na we will swallow everything that they say hook, line, and sinker. Everything will have to be processed, everything will have to be evaluated very carefully. Habang maalala na sa kabila nito may ilang ulit na kapansin-pansin ang pagpapabalik-balik ng mga Diskaya sa tanggapan ng Department of Justice. Bagamat patungkol ito sa nagpapatuloy na investigasyon at aplikasyon nila sa Witness Protection Program, ayon kay Attorney Fadulyon, di ito nangangulugang sa bawat pagpunta ay makabuluhan. May mga pagkakataon anya raw kasi na iba ang sinasabi ng mga ito na nakasaad sa kanilang salaysay kung kaya't dapat sa bawat akusasyon ay kalakip ay ebidensyang makapagpapatunay. Ating muling pakinggan si Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon ng National Prosecution. Hindi naman kasi sa bawat pagpunta nila sabihin natin there is may nangyayari, no? Meron kasi mga pagkakataon na may mga sinasabi na wala doon sa salaysay na ibinigay. So, ang kakailanganin natin, sabi ko nga, we have to go into specifics. If you're going to evaluate the case, you have to go into every detail. You have to find out. Allegations are not synonymous with evidence. Accusations are not synonymous with evidence. Pwedeng magsalita ang kahit na sino, pero kailangan magbigay ng supporting probably documents, corroborating testimony from others, no? And siguro details as to the transactions that they're talking about. Now, we will talk to them as long as necessary, but even as we speak with them, we are also doing our own evidence gathering for cases that will be filed. Yan naman, kaugnay pa rito, binigyan din ng naturang opisyal na walang karapatan ng mga Diskaya o maging sino man na diktahan ng kagurahan sa pagproseso ng mga aplikasyon sa kung sinong dapat maisailalim sa Witness Protection Program. Tanging provisional status pa lamang kasi ang iginawad ng kagurahan para kina Curly at Sara Diskaya pati sa iba pang mga lumantad na testigo. Nag-uulat ng live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Bust Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.